Okay. Good afternoon. Good evening. Good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Okay, paghanda na ito sa EDSA. Kulang pa yung mga kuan dito, kukurantong. Nawala yung mga pangkakabit ko dito, ano? Kulang pa. Dadagdagan natin yan para makita nyo yung mga supremo ninyo, ano? Kung saan dumaan ng training, para makita nyo kung saan tayo dumaan ng training. No, kabataan. Pero pwede pa ngayon, sa isip nga lang. Hold the line, no withdrawal. Yun yung kwan. So, hinahanda na ito para sa EDSA. Okay, sa EDSA. So, ano ba talaga ang gagawin natin sa EDSA? Yun yung mga malaking katanungan ninyo. Pero anong gagawin natin kay Pangulong Marcos kung hindi umatras at hindi naniwala sa taong bayan? Ano? Kaya taong bayan, pag hindi tayo pinaniwalaan ng ating Pangulo, na niloklok natin siya bilang isang Pangulo, so we will declare withdrawal of recall election. Ano? Recall election. Ibig sabihin, binabawi natin yung ating boto sa ating Pangulo. We are more or less 31 million. So, ilan na kami? Ilan na ba ang nag-withdraw ng support sa Pangulong Marcos? Isa na ako doon. Yung dala ko 6 million. Hindi ko lang alam kung tiyak ba 6 million ang sumama sa akin. Ano? Kasi yung iba ayaw na magpa-account. So, parang nasa neutral sila. No? So, kung hindi bumaba si Pangulong Marcos, huwag na tayong umalis ng EDSA. Iparamdam natin na ayaw na namin sa kanyang pamunuan, sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. So that is our right. So ipaglaban natin yon. Wala tayong binabiolate na batas. Ano? Tandaan nyo, yung mga natatakot, nag-aalangan, at saka yung playing safe, at saka yung duwag, wala tayong binabiolate na batas. We only showing our grievance or ano tawag nito? Kalungkutan or maraming ibig sabihin, nadismay tayo. It because of sa leadership ng ating hinalal na Pangulo. So, nadismaya tayo, we dismay, so we will withdraw or recall the election. So yun ang ibig sabihin. Wala tayong binabiolate na batas. Kasi ito mga kababayan mga kababayan kong mga alanganin sa isipan, mga nag-aalangan, mga natatakot, mga natatakot na mga imyo pinawalan ng pensyon, mawalan ng pensyon. Hindi kayo mawalan ng pensyon because we are not violating the law. We are only showing our individual rights. Pinaramdam natin na hindi tayo naligayahan sa kanyang panunungkulan. Bakit tayo natatakot? Nasaan ang ating panindigan? I challenge all men in uniform personnel, MUP, to those retired. We are on the service. We are not afraid to die. Bakit ngayon? You are now afraid to die na baka bukas high blood na tayo, patay tayo na bukas. So, yung remaining years, days, month sa ibabaw ng mundo, ibigay natin ang ating magandang serbisyo para sa bayan. This is a service because we are showing our dismay to our President of the Republic of the Philippines. Ayun ko ba, bakit? Marami naman matatalino, pero hindi alam yung ginagawa. Hindi ko alam kung, aywan ko ba, hindi ko maintindihan. Lalo na itong mga sundalo, pulis,
Sundalo ako, matapang ako, ang yabang ko, di ba? Pag pumorma kayo, nung nasa active tayo, akala natin, wala na tayong kamatayan, chika tayo. Ikaw, anong ginagawa mo? Ha? Talagang bilib tayo sa sarili. Dahil nakabaril tayo. Subukan mo magsibilya, pumunta ng palengke. Kung makapagsiga-sigaan ka, we are only using our uniform and firearms. Ha? Eh bakit kami, mga nasa Filipino Guerrilla Forces, wala kaming armas? Pero ginagamit namin ang tapang sa tama, hindi sa kayabangan, hindi sa kalukuhan. Pero bakit ngayon? Tingnan nyo, yung mga active ha, huwag kayong magtatampo, mga active ha, kasi galing rin kami dyan. Mga active rin kami, mayabang rin kami dati. Pero sabi ko sa mga estudyante ko noon, kamay, ngiti, bati. Di ba? Pag kumamay ka sa mga sibilyan na walang kaba, di ba? Pag kumaway ka na wala ng kaba, tapos sundan mo ng bati, magandang hapon, at sundan mo ng ngiti, they are feeling secured. So gano'n ang yabang natin. Pero mayabang, puta na, akala mo walang kamatayan. And that is the soldiers in Philippine National Army. Tingnan mo ang mga polis. Ang mga polis lalo na sa active. Hindi lang ngayon, noon pa. Ang yabang, di ba? Akala mo sila ng siga sa mundo. Subukan mo magsibilyan kung makakapagsiga pa yan. Hindi lang sa pulis, pati sa sundalo, ganun din. Kasi nga, ang sinasabi ko sa sundalo, sa mga pulis, na mga nagiging estudyante ko, once you use your uniform with firearms, without firearms, dapat lagi kayong kamay, ngiti, bati, para ang taong bayan hindi kakabahan sa atin. Nasabi, oy, feeling secured kami kasi mabait yung pulis, mabait yung sundalo. Ay, ang yabang ng pulis, akala mo, sino? O, di ba? Pangit pakinggan. Mas maganda, ay, kabait ng pulis, guwapo pa, ay. Chicks nga. Pero besides kidding, totoo yun. Ha? Ganun na lang sa sundalo. Sinasabing sundalo, pag naka-uniforme kayo, huwag kayo nakasimangot. Ha? Huwag kayo nakasimangot. Kasi natatakot ang mga may Pilipino. Ako nga na hindi nyo alam na sundalo, kakabahan ako pag nakakita ko na naka-uniforme. Ha? Kaya dapat lagi kayo nangingiti, nakangiti. Lalo na yung mga pangit tulad ko. At tingnan mo, pag hindi kumiti, lalo na yung pangit, lalong kabahan yung mga sibilyan. Kaya dapat tayong mga pangit, ha? Lagi tayong naka-smile. Hindi lagi tayo tiger look. Wag natin iniisip lagi na tayo yung siga. Tayo nga ang tagabantay ng sambayan ng Pilipino. Kaya huwag tayo magyabang. Isa pang itinuro ko sa mga sundalo at pulis na mga nagiging estudyante ko. Ang iba nga ngayon, mga general na yun, mga nagiging estudyante ko. Okay. Paggamit nyo yung marked vehicle, anong marked vehicle? Yung ibig sabihin, identified na pulis, identified sa sundalo, dapat magiging hindi abusado ang driver. Lagi ko napapagalitan mga driver ko na naka-uniforme. Pagtakbo na 6'5", takbo na siga, akala mo okay lang yan kung emergency. Kung hindi naman emergency, ay makisabayan kayo sa kwan. Sa mga commuters, pares lang tayong nagbabiyahe. Pero kung emergency, ay talagang sigaan mo talaga. Ha? Yung ambulansya, ganun rin. Yung ambulansya, pag emergency, gumamit kayo ng wangwang. Pero kung walang emergency, gago ka, huwag ka magwangwang. Kaya ang dami ko nasisitay. Inoobserbahan ko, puta na, yamang nito, walang pa, no. Boss, mayroon bang emergency? Ha? Napatanga, ibig sabihin, hindi. Okay. Yung mga mayor, gobernador, gagamit ng wangwang, ay gago. Ang pwede lang gumamit ng wangwang para sa lata, para alam ng Pilipino ha, ang pwedeng gumamit lang ng wangwang, Presidente, Vice President, Supreme Court. Yung Supreme Court, hindi yung mga justices ha, Senate President and Speaker of the House. Yan lang ang authorized na empleyado ng gobyerno na pwedeng gumamit ng wangwang. Besides that, wala na. Kaya kayo mga gobernador, mayor,
Huwag nga kayong mayabang. Tangina, darating nga eleksyon para kayo nang makaawa ngayon. Tapos pag nanalo kayo, akala mo, kayo nang may-ari ng lugar. Gago. Yan yung obserbahan ko eh. Kaya nga, yan yung lagi ko sinasabi. Pag nagko-commander ako ng mga sasakyan, lagi ako nagagalit sa driver. Kasi ayaw ko yung abusado ang dating. Hindi mo ginagawa, nagiging abusado ka. Kasi dahil sa mga ibang mga driver. Ha? So maging magalang tayo. Ambulance. Pwede yan. Basta walang pag emergency, pag wala naman emergency, huwag niyong abusuhin yung marked vehicle. Ano? So gano'n tayo mga kaibigan. Pero hindi na yun. Isa sa kwa namin na plano ng FGM, bahagi lang yun. Kasi small call lang yan, small problem lang yan. Ang problema natin, corruption, ano? Corruption ang isang problema. Pag naayos kasi natin ang corruption, maganda na ang bayang Pilipinas. Tandaan mo lahat yan. Security, economic, discipline ng Pilipino, especially the politician, okay na tayo. Kasi nga ang kaungasan ng ating ka-Pilipino, start from corruption. So, if we will be success, corruption ang unang puntere natin. Corruption, doon kumilik. Talagang makipagpatayan ako. Tandaan nyo ha, mga nakikinig at naniniwala sa akin at napalitan natin administrasyon. Makikipagpatayan ako. Ha? Makikipagpatayan ako kung hindi nyo i-priority ang corruption. Tandaan nyo yan. Makikipagpatayan ako sa lahat ng tao na ayaw tanggalin ang corruption. Ito nga yung hinanakit ko eh. Alam naman nila ang Pilipino galit na sa administrasyon ngayon. Tapos ang mga politician, wala silang pakialam sa nangyayari sa bayan. Naubos ang kaban ng bayan, naubos na lahat ng kawalangian. Pero andyan pa sila, priority nila ang pagkakandidato, tarpaulin, kampanya, ayuda, antipotres. Gago kayo lahat. Hindi nyo, ang inisip nyo, tumakbo, manalo. Yun yung nasa isip nyo. Hindi nyo inisip paano baguhin ang bayan. Mga punyeta, mga politician. Pag nakakita ko ng politician na nangangampanya, parang sarap sapukin eh. Ano bang gagawin nyo? Kung makaupo kayo sa gobyerno, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo. Kung makaupo sa gobyerno, ano ang inyong mga plano? Sa iyong bayan, sa iyong probinsya, sa iyong barangay, sa iyong bayang Pilipinas, sa iyong congressman, senador, ano ang gusto nyong gawin? Kaya marami nag-i-encourage sa amin sa Congress at sa Senado. Never! Bakit? Walang mangyari. Tingnan mo si Marcolita, nag-iisa lang siya. Anong nagawa niya? Itinanggalan pa nga siya eh. Dahil fighter siya, anong nangyari sa kanya? Nasa puwera siya. E di useless din. Ay di makapatay ako ngayon pag sa akin nangyari yun. Pag tumakbo ka kung Congress at kalabanin lang, putang ina nila. Kung hindi ko man sila mapatay dahil makulong ako, magbubuka na lang kami. Tulad, babayaran lang naman yan eh. Paano kayo mga congressman? Ano ang hinahabol ninyo? Congressman, I challenge everyone, the congressman. Bakit kayo tumatakbo ng eleksyon, ng campaign, ng maging congressman? Ano ang balak nyo? Distrito ninyo? Inayos yung distrito ninyo? Kayo mga taong bayan, naayos ba ang distrito nyo? May nagawa ba sila? Kayong mga party list, may nagawa ba ang party list ninyo? Sige nga. Ang party list, pang mayaman lang yan eh. Politician rin may-ari yan. Ginagago na lang tayo. Biro mo, 300 congressman mahigit. Anong ginagawa nyo? Sige nga. Okay, tanungin ko. Itanong natin sa sarili natin, mga kababayan? Naging congressman kayo. Ano ang ginawa ninyo? Tanungin ko kayo. Isa-isayin natin. Ano nagawa bawat isang party list? Party list, ano nagawa ninyo? Sa inyong party? Mangurap kayo? Yun yung nauna nyo? Ganon ang gusto nyo? May nagawa ba kayo sa inyong party list? Sa inyong, party list? Sa political party nyo? May nagawa ba kayo? Sa distrito nyo, may nagawa ba kayo?
Okay, sabihin natin, ilang milyon ang natanggap nyo sa iyong personal? Ha? Ilang milyon? Ilan yung natulungan mo? Yun ang tanong ko. Okay, ilan ay pasa mong batas sa iyong distrito? At ano natulong mo? May nagawa ba kayo? Ha? Si Bongbong Marcos nga, nag-senador nag-congressman Wala akong natanda na nagawa niya Ha? Wala akong natanda na nagawa niya. Naubos na lang yung termino. Walang nagawa. Ay, putres. Nag-uubos lang kayo ng kaban ng bayan. Ginawa niyong negosyo ang pagpasok ng politika. Punyeta kayo. Pag pumasok kayo ng politika, ang isipin niyo, ang taong bayan, hindi ang bulsa ninyo at inyong mga anak. Kayo mga anak, nakakayanan nyo na mayaman kayo na galing sa nakaw? Nakakayanan nyo yun? Nagyayabang pa kayo sa school ninyo? Ay, di putre. May mga escort pa dyan. Anyway, that is escort. Kailangan na siguro dahil dahil wanted ka. Baka yung anak mo idamay. So, no question ako doon. Pero ang pera ng taong bayan, huwag mong ubusin. So, yun ang pakiusap ko. Ha? Okay, balik tayo sa EDSA. Napunta lang ako, nagigigil kasi ako sa mga politician Busy-busy sila sa kampanya. Anong gagawin naman nila? Para lang manalo, gago. Dapat tumatakbo kay pangarapin nyo na gumanda ang distrito nyo, gumanda ang bayan nyo. At magandang pamunuan. Hindi ko sinasabing lahat, pero almost. Ha? Okay, balik tayo sa EDSA. Ano bang gagawin natin sa EDSA? Yun. Magparamdam lang tayo. Gulo naman ito ng aso na ito. Magparamdam lang tayo na hindi na natin nagugustuhan ang taong bayan. Pero ito lang masabi ko mga kababayan ko. In fairness sa Marcos, in fairness kay Marcos Jr., hindi lang naman kay Marcos ang kawatan Si, alis ka nga! May susunod aso Mamaya ka na. Diyan ka lang muna. Upo ka lang. Okay. In fairness naman kay Marcos Jr., na nagkataon dito sa kanya na ibuhos ang galit ng taong bayan dahil sa kagagawa niya rin. Pero yung corruption, matagal na yan. Halos lahat yan. Kaya lang, itong administration ang pinakademonyo. Divorce administration. Ha? Tapos sabihin nung kausap ko na yun sa kahapon yata yun, sa barangay, okay naman si Presidente Ay, di ba siya bang magnakaw? Di ba si Inday Sara? Putang ina. Grabe naman itong pag-iisip ng tao. So, kasalanan ng media ito Ha? Kasalanan ng media. Dahil hindi niya ginampanan ang kanilang trabaho to educate Pilipino na ito ang administrasyon natin. Ini-educate nila na magaling matino ang Pangulong Marcos. Yun yung nakatatak sa isipan ng taong bayan. Hindi nila nakikita ang korupsyon. Hindi nila nakikita ang abuse of power. Hindi nila nakikita ang narco-politics. Hindi nila nakikita na komunista na nagpapatakbo sa Pilipinas. Hindi nila nakikita ang adik ng Pilipinas, adik ng Pangulo. Because the mainstream media are biased. Doon nga, pinagtutulungan na lang na si Inday Sara. Hindi ako Inday Sara, hindi ako Marcos. But lahat yan sinuportahan ko ang Duterte, ang Marcos. Pero ang pinag-uusapan natin dito yung maling ginagawa. Mali. Kaya nga, in fairness sa Marcos, nagkataon lang na siya ngayon na bunto na lahat ng galit ng Pilipino dahil the worst administration. Maraming magnanakaw. At ngayon rin, nag-aagawan ngayon ng administration. Mayroong Partido Komunista, nakikisingit, may socialism, may capitalism. Andito na. Tapos ang
ang mga kayamanan ng Marcos, ang kanilang mga target, hindi pwede magkamatayan tayo. Ha? Ang ating objective, ayusin ang sistema ng Pilipinas. Kaya nga papalitan natin ang Pangulong Marcos, ayusin ang sistemang politika sa ating bansang Pilipinas. And that is our first objective. At yan ay makipagpatayan ako pag sakaling mayroong aagaw na ibang administrasyon ang pangarap lang na makaupo at mapali si Marcos at umupo si Inday Sara para sa kanilang masamang balak rin. Hindi pwede. Our first priority is corruption, communism, drugs, criminality. That is our priority. Makipagpatayan ako dyan. Pag napalitan ang Marcos, pag namalitan ang Marcos, at mayroong sisingit, papasok si Inday Sara, at si Inday Sara patakbuhin ng mga demonyo, hindi pwede. We, Supremo General Clemente Enrique Dado, hindi kami papayag. Kaming dalawa, makikipag-awayan kasama ang Filipino commanders, Filipino guerrilla forces. We are fighting for good governance. Filipino guerrilla force. Yan ang aming panindigan. Filipino guerrilla force ang makipaglaban sa totoong layunin ng ating bansang Pilipinas. Maraming gusto makipagagawan sa posisyong iupo si Inday, hindi nila iupo si Inday. Ang dami. Pag napatalsik natin si Marcos, we respect our Constitution, the 1987 Constitution. I-ratify or i-amend lang natin ang mga articles. Ganun lang ang gawin natin. So that tuloy-tuloy ang ating operation sa ating bansa. Ang dami. Kaya kami, Filipino Guerrilla Forces, the fighters for freedom and change of the system of the government, lalo na ang politika. Kaya, i-demolish talaga natin ang COMELEC. Makikipagpatayan rin kami ni Supremo pag hindi na-demolish ang COMELEC. That is our one of priority. Because of COMELEC, that is start or another cause of corruption is the COMELEC. Mga kababayan ko, napunta tuloy ako sa ibang topic. Ang dapat nating pag-uusapan, ang EDSA. Pero anyway, mamaya ko i-discuss yan by 8 p.m. At magulo itong aking alaga. Okay, yun lang ang paalala ko sa inyo mga kababayan. Yun lang mapaalala ko sa inyo. Na ang priority ng Filipino Guerrilla Forces is to change the government, the system of the government, especially the politics. And the first move, COMELEC dissolve. Makipagpatayan kami kung hindi ma-dissolve ang COMELEC. Makipagbakbakan ako dyan. Second is corruption. And that is our priority. Communism, drugs, kasama rin na lahat yan. Okay, yun lang muna. Maraming salamat sa mga nakikinig na mga galit na sa ating sistemang politika ng bansang Pilipinas. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.